Ika-80 kabanata sa pagpapatuloy. Pinagdikit ang palad ni Junho na sinabi niya na ikinalulugod din kitang makilala. Pakiusap, maging mabuti ka sa akin. Tumugon si Ryu sa kanya habang pumapaypay ng kamay na oo, ipagpag mo na ang suot mong damit at alisin ang sapatos mo. Napatingin si Hyorong na sinabi niya na lahat ng nasa katawan namin. Napahinga naman ng malalim si Janghong na sinabi na bakit? Bigla ka bang nagka-tuberculosis o ano? O sadyang napakaganda lang ng kwarto? Napahinga siya na sinabi na edi tatlo kayong pumasok kung ganun. Pero pagkatapos, kayo ang maglilinis ng lahat, malinaw? Dagdag pa niya na napatingin ang mga ito sa kanya na naiintindihan niyo ba? Sige, pumasok na kayo. Nagkatinginan ng dalawa na ibinulong ni Hyorong na may delikado ba sa loob? Gaya ng isang makina o aparato na nagre-react kapag may alikabok. Sumagot ng mahina si Janghong na bakit naman maglalagay ang tiyan mo ng ganoong aparato sa isang silid pahingahan. Pero para sa isang taong nakasira ng antas 3 na bitag ng Shimuro na magsabi ng ganyan. Mabilis silang kumilos na sinabi ni Hyorong na maglinis muna tayo ng sarili. Na sumagot si Janghong na oo. Habang pinapagpega ni Junho ang likod ni Janghong sinabi nito na kung ayos lang sayo, pwede mo ba akong tulungan linisin ang likod ko? Natumugon si Junho na oo. Walang problema. Na sinabi rin ni Hyorong na Junho, pwede mo ba akong linisin pagkatapos ni Janghong? At pagkatapos pinakilala niya ang mga ito na sinabi ni Ryu na ito si Ryan Griang, isang nagsasabing siya raw ay 25 taong gulang na estudyante. Kumaway ito na sinabi na ang totoong pangalan ko ay Hyorong. Ang apelyido ko ay Hyo, at ang pangalan ko ay Rong. Sumuntok sa palad si Jang Hyong na sinabi niya na ang pangalan ko ay Janghong. Ako ay 25 taong gulang, isang freshman na estudyante, at siguradong hindi isang tiyuhin. Sumuntok din si Junho na sinabi niya na ang pangalan ko ay Junho, mula sa Volcanic. Sumuntok sa palad din ito na sinabi sa kanila na ang pangalan ko ay Moyongho. Pakiusap patawarin ninyo ako sa hindi magalang kong kasuutan dahil sa ginagawa ko ngayon. Sinabi naman ni Ryu na pupunta kami doon para makapagpatuloy ka sa paglilinis. Oh, huwag kang mag-alala, wala silang dinalang alikabok. Napasabi naman si Hyorong na naglilinis? Babalik na lang ba kami mamaya kapag tapos ka na sa paglilinis? Na sinabi rin ni Janghong na oo, saka kung naglilinis siya, hindi ba dapat tumulong ka rin? Naiinis siya na sinabi sa mga ito na hindi. Sa tingin mo ba kailangan pa ng mas maraming paglilinis ang kwartong ito? Lumingon sa magkabilang gilid ang mga ito ng tahimik. Na sinabi pa ng mga ito na makikita ang silid na kumikinang na kung hindi pa rin tapos ang paglilinis kahit ganito na ang itsura, ano kaya ang magiging itsura ng kwartong ito pagkatapos? Patuloy sa paglilinis si Mungho na pinapanood nila. Na sinabi ni Hyorong na Ryu yun, nag-ulo mo ang 4 na kandidato di ba? Kaya ba nagkaroon ng gulo kahapon? Na nakapikit na sinabi naman ni Janghong na mali ka Hyorong. 5 yun kasama na ang binugbog niya kahapon. At imbes na maging bilanggo siya dahil sa ginawa niya, binigay pa nila sa kanya ang kwartong ito. Ano ba talaga ang iniisip ng tiyan mo? Habang nag-aayos ng gamit si Moyongho sinabi ni Ryu na bakit? Ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko sa legal na paraan sa pamamagitan ng paggalaw ng mga braso't binti ko na parang sumasayaw ng ilang beses. Nakasalubong ang kilay ni Janghong na sinabi na oo. Kahit papaano, sa palagay ko babantayan na nila tayo mula ngayon. Bakit kailangan kong magdusa ng ganito sa edad kong 25? Sinabi naman ni Hyorong na kung iisipin, tinapon mo ang isa mula sa Volcanic noong pagsusulit di ba? Tumugon si Ryu habang nakakrus ang kamay sa katawang nakaupo na nagkaroon nga ako ng ganoong klaseng ugnayan sa Volcanic. Ano na nga ulit ang pangalan niya? Dapat ko ba siyang kaawaan? At pagkatapos tumingin si Hyorong dito na sinabi niya na Junho, isa ka rin sa kanila di ba? May 2 admission badge ba ang Volcanic? Na napatayo ito ng tuwid na nakatingin sa kanya. Nagulat ito nang hinawakan siya ni Janghong habang sinasabi na hindi naman yun ang problema, di ba? Ang mas malaking problema ay nasa harap siya ngayon ng kaaway ng kanyang sariling clan. Na sinabi ni Ryu na kaya ba nagpunta ka para maghiganti? Sabihin mo lang kung kailan at saan, at sana pagkatapos ng almusal kung maaari. Nanginginig ang boses ni Junho na sinabi na paghihiganti. Wala akong ganoong iniisip.
Dagdag pa niya na kung ganun ang nangyari kay Jessup Hung, siguradong ganoon din ang kahihinatnan ko. Saka nangyari yun sa mismong pagsusulit, kaya wala naman talaga akong dahilan para mag-higanti. Napatingin ang tatlo sa kanya, na sinabi ni Ryo ng mahina na may kaunting sentido kumon pala siya. Sinabi pang mahina ni Hyorong na parang matandang tao si Junho kung mag-isip. Na sinabi naman ni Jang Hong na hindi rin normal ang taong ito. Tumatawang sinasabi pa ni Junho na bakit lahat nakatingin sa akin ng ganyan nang walang sinasabi. Habang nakatitig sa kanya si Jang Hong sinabi niya sa isip na ipinadala rin ba siya ng volcanic para manaktik. At masyado siyang halata para sa akin. Dagdag pa niya habang makikita ang enerhiya ni Junho na lumalabas na maaaring hindi siya kasing galing ng dalawang halimaw na yun, pero mas maganda ang panloob niyang aura kumpara sa ibang kasapi ng volcanic. Pero bakit siya walang kumpiyansa? Kailangan ko pang magsaliksik tungkol sa taong ito, na sinabi pa ni Junho na at tungkol dyan. Bilang miyembro ng volcanic, kailangan ko bang maghiganti? Mabubugbog lang ako ni Ryo yun kung gagawin ko yun. Hinawakan siya sa balikat ni Hyorong habang sinasabi niyang ikinagulat nito na sa pagkakaalam ko. Si Ryo yun ay hindi naman ganoong klase ng tao para tawaging pinakamahusay o kung anuman. Saka hindi rin siya ganoon kasama para guluhin ang isang mabuting kaibigan gaya mo. Kung ayaw mong makipag-away sa kanya, walang pipilit sa'yo. Na napasabi si Ryo na sino nagsabi na sapat na ang ganyang titulo para ilarawan ako? Napatingin sa kanya si Junho habang sinabi pa ni Ryo na katulad ko, maaari mong ituring siyang kaibigan at tawagin siya sa pangalan niya nang walang formalidad. Pero si Jang Hong na nasa tabi ko ay isang matanda, kaya kailangan mong tawagin siya ng medyo naiiba. Na napasabi si Junho na ganun ba? Naiintindihan ko, ganoon pala. Na napasabi si Jang Hong na tarantado, ikaw ang matanda. Tawagin mo na lang akong Jang Hong. Naiinis pa nitong sinabi kaharap siya na gago. Hindi naman kalayuan ang agwat ng edad natin. Kaya palalampasin na muna kita ngayon. Na sinabi ni Ryo na nakangiwi ang bibig na ayaw mo nito. Pero totoo na mukhang 10 taon o higit pa ang edad mo. Pwede mo itong tanggihan hanggat gusto mo, pero hindi nito binabago ang katotohanan na mukhang hindi bababa sa 20 taon ang edad mo. Sinabi pa ni Ryo sa kanya na sa totoo lang, kailan ako pwede pumunta sa restaurant? Ang makakain sa school ay medyo nakakainis. Tumingin sa kanya si Hyorong na sinabi sa kanya na bukas ito mula hating gabi, pwede ba tayong pumunta ng mas maaga? Napatuloy lang na nakatingin na naiinis si Jang Hong sa kanya, na nakatingin naman sa gilid si Junho na nagugulat, na sinabi sa kanya ni Ryo na bakit mo siya tinititigan ng ganyan. Nagulat ito na napasabi na mukhang oras na ng kainan, kaya iniisip ko kung sasabay sa'yo si Mo Yong-ho. Hindi ko talaga inasahan na ang Seven God Sword ay isang cleaning maniac, pero gayon pa man, idolo siya ng halos lahat ng mga estudyante dito sa Chienmo. Napasabi si Ryo na idolo, yang parang bato na besurero, na sinabi pa ni Hyorong na tama ka. Dahil ang Seven God Sword ay isa sa pinakamalakas sa mga pinakamahusay na master sa mundo ng Miriam. Ryo yun, makakasama natin siya ng matagal-tagal, kaya kailangan nating maging lubhang maingat sa ating mga kilos sa labas. Kung hindi, baka mapunta tayo sa isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa nangyari kahapon. Makikita si Mo Yong-ho na sinusukli ang pangalis niya ng alikabog na sinabi ni Ryo na talaga. Oo, gwapo naman siya, mukhang may alam sa martial arts, at mukhang matalino rin. Pero sapat na ba yun para maging idolo siya? Dagdag pa niya na tingnan mo lang siya, wala siyang ginagawa kundi humawak ng panlinis. Lilinisan niya ang lugar, tapos lilinisan niya yung mga panlinis, tapos lilinisan niya ang mga panlinis na ginamit niya para linisin ang isa pang panlinis. Sinabi naman sa kanya ni Jang Hong na hoy, hinaan mo ang boses mo. Kahit na ito ay sa lalaki, hindi natin alam kung may miyembro ng Seven Festival na nanonood o nakikinig sa atin. Na napasabi si Ryo na ano ang Seven Festival? Sinabi sa kanya ni Jang Hong na hindi mo rin sila kilala? Sila ay isang grupo ng nakakatakot na mga die-hard fans na laging sumusunod sa Seven God Sword. Ang mga aksyon at ginagawa nila ay higit pa sa nakakagulat at nakakatakot pa. Sinabi pa ni Hyorong habang naputol ang sukli nitong ginagamit na Ang reaksyon na yan ay ginto. Well, may ilang koponan na kahit takot sa kanila. Na sinabi rin ni Ryo na anong ginawa nila? Napasabi pa si Junho na yun, nagulat ka ba?
Kung ganun, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento. Makikita si Moyong-ho na ikwenento niya na lagi nilang binabantayan si Moyong-ho mula paggising niya hanggang sa oras na siya'y matulog, nagnanakaw pa nga sila ng mga damit na hinahawakan niya kahit kanino pa ang may-ari. May kwento pa na isang tagahanga ang nag-ipon ng buhok niya mula sa mga upuang pinauupuan niya at ginawa itong suklay. Napatingin sa kanya si Ryo na sinabi na hindi ba't isa lang silang grupo ng mga magnanakaw? At gawing suklay ang nalaglag niyang buhok. Ano ba yan? Napatabon ng bibig si Junho na sinabi pa niya na dapat imposible yun. Pero naging posible dahil sa kapangyarihan ng pagkahumaling, nagre-recruit pa sila ng mga kilalang mamamatay tao na espesyal na sinanay sa taktika ng pagtaboy at paglusob sa lugar na kanyang pinapahingahan, at minsan binibigay nila ng suhol o binabanta ang mga katulong na nagtatrabaho para sa kanya. Inilapit ni Jang Hong ang mukha niya kay Junho na hindi ko alam kung anong pinag-uusapan mo, pero kailangan mong maging sobrang maingat. Hindi pa matagal, may isang tao na nasa kanyang 20s ang nagsabi ng masamang bagay tungkol kay Moyong-ho, at dahil lang doon, nawalan siya ng isang braso. Nagulat ang dalawa na sinabi ni Hyorong na woha, ganun ka seryoso. Na sinabi rin ni Ryo na hindi ba't ginagawang mga kriminal sila dahil doon? Hindi ba pwede na pumunta na lang sila ng personal at makipagkita sa kanya? Sinabi ni Junho habang binuksan ni Moyong-ho ang isang box na isang karangalan na makaharap ng personal ang Seven God Sword, pero gawin ang mga bagay na yun ng ganoon kalawak. Marahil sinusubukan nilang panatilihin ang kanyang kaluwalhatian kahit sa harapan ng publiko. Napasabi rin si Jang Hong na ako yung tipo ng tao na ayaw mapasama sa grupo o kahit ano paman. Tumawa si Hyorong habang makikita ang laman ng box na Ryu yun. Kung nagtataka ka kung isa ako sa mga tagasunod na yun, nagkakamali ka. Mas gugustuhin kong tawaging kanyang karibal. Napasabi si Junho na Hyorong, pakiusap, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Napatingin naman si Jang Ho na sinabi sa kanyang sarili na sa totoo lang, hindi siya nagkakamali. Dagdag pa niya habang makikita si Hyorong na nakangiti na hanggat taglay niya ang pagkakakilanlan na iyon at ang kakayahan niyang gamitin ng Sword's Hilt ng perpekto. Halos walang hangganan ang mga bagay na kaya niyang gawin. Kung hindi dahil sa nangyari sa Black Heaven, baka mayroon din siyang sariling fan club sa Chienmo. Napasabi naman si Ryo na mabuti, ligtas ang taong ito. Kung ganun, at pagkatapos napalagay siya sa ibaba ng ilong ng daliri na sinabi niya na Hoy Moyong-ho. Sinabi mong ayaw mong kumain dito, di ba? Kung ganun, Tara, kumain tayo ng magkasama para makamtan mo ang kapayapaan ng isip. Makikita si Moyong-ho na sinabi ni Junho na nako. Isang karangalan makakain kasama ka. Tumawa naman si Hyorong na sinabi na Ryo yun, pwede ba kaming sumama rin? Na sinabi naman ni Jang Hong na grabe, anong ibig mong sabihin dyan? Nung marinig ko yan, talaga namang gusto kong sumama sa'yo. Agad namang lumapit sa kanila si Moyong-ho nang mabilis na napatingin siya. At pagkatapos ay tumingin sa kanya ito ng seryoso, na sinabi ni Ryo na ang galing. Tara, sabay-sabay tayong pumunta. Masaya naman si Hyorong, samantalang napasalubong ng kilay si Jang Hong. Makikita ang Yangjunggak second floor. Hungingwan. Hungingwan, isang restoran na matatagpuan sa Yangjunggak, isang karaniwang gusali sa Mayong Yangji, ang lugar-tulugan para sa mga lalaking estudyante. Hindi rin ipinagbabawal ang mga babae mula unang palapag hanggang ika-4 na palapag ng Yangjunggak. Kaya naman, may mga malalakas at matatapang na babae na minsan ay sabay ding kumakain sa parehong lugar. Makikita ang mga pagkain na may nagsasalita na hey, medyo nadismaya ako ng Chienmo, ito lang ba ang set meal na pwedeng pagpilian? Hindi ba dapat libre na lang nila itong ibigay? At mapapakinggan ng ilang boses na nagsasalita na sino ito? Mali ba ang nakikita natin? At dito na po nagtatapos ang 80 kabanata. Ika-81 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita si Junhong nagugulat na may nagsasalita na sino ito? Mali ba ang nakikita natin? Bakit ba nasa lugar na ito ang inutil na kaiyahiyang yan? Napasabi siya na brother, sister. Ang ibig niyang sabihin ay kapwa-disipulo. Napatingin lang si Ryo at Hyorong habang kumakain. Sinabi pa ng mga ito kay Junho na paano ka nakapasok dito. Huwag mong sabihin na kinulit mo o nagpaawa ka sa lahat para makapasok lang. Dagdag pa ng babae na yan ang siguradong nangyari.
Sa useless niyang skills, imposible niyang makuha ang admission badge ng madali. Kaiyahiya ka, gago. Na pinagtitinginan sila ng mga tao. Sa lakas ng boses ng dalawang ito, napayuko ng ulo si Junho na sinabi na hindi iyon totoo. Ang ginawa ko ay, na hindi na niya ito na ituloy. Na makikita si Hyorong na masamang nakatingin sa mga ito at si Ryu ay patuloy ang pagsubo ng pagkain na hinawakan ang serving plate na nakatingin din sa mga ito. Na sinabi pa ng dalawa sa kanya habang makikita silang tatlo na nagugulat si Junho na tama yan. O kahit papaano, sabihin na lang natin na tama. Na sinabi sa kanila ni Jang Hong na nakasuntok ang kamao sa palad na may malamlam na tingin sa mga ito na pero sino ba kayong dalawa para magsabi ng ganyang mga salita agad pagpasok nyo? Dagdag pa niya na bueno, ako si Jang Hong, 25 anyos at bagong estudyante. Hindi makapaniwala ang dalawang ito na sinabi sa isip na 25. Hindi pwede. Dagdag pang sinabi ng babae na ako ay ikalawang taon mula sa Hwasan, at ang taong katabi ko ay si Jong Rihak. Isang kasapi ng parehong clan at ikatlong taon na iskolar na estudyante. Sinabi ni Jong Rihak kay Jang Hong na ang kaiyahiyang tao ng aming clan ay nasa lugar na hindi niya dapat kinaroroonan. At simpleng nagtatanong lang ako ng dahilan, may mali ba doon? Napataas ng kilay si Jang Hong na sinabi sa kanya na well, kakaiba lang na kayong dalawa ang magsabi ng ganitong matitinding salita. Lalo akong hindi nakakaintindi dahil senior na kayo pareho. Habang napayuko si Junho na napakapit sa lamesa sinabi pa ni Jang Hong na at sinasabi mo na binigyan nila si Junho ng badge kahit sa kanyang mababang kakayahan dahil sa pagmamahal o awa, tama ba yun? Na sinabi pa niya sa isip na hindi nga nakakatawa. Nakatanggap ba sila ng maling impormasyon? Bakit nila hinahamak ang isang taong ganitong talento? Bukod pa rito, mukhang mas marami pang talento ang batang ito kaysa sa kanila. Napasigaw ito na tama. Kahihiyang tinanggap niya ang badge mula sa master kahit hindi siya karapat-dapat. Dagdag pa ng babae na si Jessup Hang sana ang dapat pumasok sa Chinmo gamit ang badge na iyon ngayong taon. Pero dahil sa kanya, nawala ang pagkakataon ni Hang. Tumingin ito kay Ryo na sinabi pa nito na kahit na mas mahina siya, hindi siya sumuko at yumuko sa kanyang malayong kamag-anak at sa wakas ay nakamit ang badge. Swerte lang siya kasi nadulas si Jessup Hang sa kanya. Sinigaw pa nito na makikita silang tatlo na nakatingin si Hyorong sa kanya na ha. Ngayon na nakikita-kita na nakikihalo sa kanila agad pagkatapos ng seremonya ng inaugurasyon, hindi ko maiwasang magduda. Huwag mo pang isipin na magtatangkang magbigay ng utos sa amin ngayon. Na sinabi sa kanila ni Junho na hindi. Talagang walang katotohanan ang pagkaintindi na yan. Si Ryu yun, malinaw na ginawa lang ang nararapat. Itinuro siya nito at sinigaw pa na tumahimik ka. Gago ka, may katuturan ba sa iyo na magsaya kasama ang taong sinapak ang pangarap ni Jessup Hang? Sinabi naman ni Hyorong habang umiinom si Ryu na hindi ba kayo ang hindi makatwiran? Natalo siya kay Ryu yon sa patas na laban, hindi ba kayang tanggapin ng clan ninyo ang pagkatalo at hindi na kailangang gawing kaaway ang bawat miyembro ng inyong clan? Napahawak sa baba si Hyorong na sinabi pa niya na tama. Kasi kahit sino pa man ang bigyan ng badge ng inyong master, wala sa inyo ang makapaglaban sa utos niya. Kakaiba, posible bang mapanatili ang isang clan? Kung ang kanilang mga disipulo ay hindi kayang kilalanin at tanggapin ang kahulugan ng pagkatalo sa isang paligsahan. Nangangalit ang mga ngipin nitong naiinis na sinabi na paano mo nagawa magsabi ng ganoong insulto. Kayong apat ang hindi nakakaintindi, paano nyo nagawang harapin ang isang senior? Baguhan lang kayo, napangiti si Jang Hong na sinabi niya na aha. Kung ganun ka tutol, bakit hindi mo labanan si Tae Sobo, ang pinuno ng inyong clan, at talunin siya? Nagulat ito na napasabi na ano, dagdag pa ng babae na kailan ba namin nasabi ang ganoong salita. Napatayo si Jang Hong na sinabi pa sa mga ito na kaya hindi nyo gagawin? Si Tae Sobo, ang kasalukuyan yung master, ang master ng Plum Blossom Swordsman. Isang dakilang tao siya na nakarating sa antas ng kaliwanagan at siya ang pinakamahusay na eksperto na nagkaroon ng Hwasan sa nakalipas na 50 taon, at sinusuri niyo pa ang kanyang desisyon na ibigay ang admission badge sa isang taong sinasabi niyo na hindi karapat-dapat. Napasigaw ang babae nang huwag kayong magsalita tungkol sa mga bagay na hindi niyo alam. Akala niyo ba ginagawa namin ito nang walang dahilan? Dagdag pa ng lalaki na pumasok ang hanggal na yun sa banal na Chinmo kahit hindi niya kayang gamitin ang Plum Blossom Sword Technique.
Dagdag pa nito na ikinagulat nila na kahihiyang gago, kung mayroon ka pang kaunting konsensya at hiya, mag-empake ka na at umalis. At huwag ka nang lumapit sa harapan namin kailanman. Napatingin sila kay Junho na makikitang nakayuko ang ulo habang nanginginig ang katawan. Makikita ang mga tao sa paligid habang sinasabi na hey, narinig mo ba yun? Kasapi siya ng huwasan pero hindi niya kayang gamitin ang Plum Blossom Sword Technique. Paano siya nakapasa sa espesyal na pagsusuri? Dagdag pa ng isa na oo nga, paano pwede na payagang pumasok ang isang taong ganito? Sinabi naman ni Ryo habang nakatingin kay Junho na kaya ano kung hindi niya kaya ang Plum Blossom Technique. Napatingin ang dalawa sa kanya na may pagtatataka. Sinabi ni Hyorong na ang Plum Blossom Swordsmanship. Sinabing nilikha ito ayon sa hugis ng mga bulaklak ng plum na hinahampas ng hangin, ito ang swordsmanship ng huwasan at isa sa 12 pinakasikat na swordsmanship sa buong mundo. Ang pamamaraang espada na ito ay binubuo ng 36 na taludtod, 72 segundo, at 864 na gilid, na napakahirap at malalim, kahit sa napakaraming tagapagmana, wala ni isa ang maipagmamalaki na ganap nilang nakita ang katapusan ng Plum Sword Technique. Bukod sa Plum Blossom Technique, may iba pang mga pamamaraan na patuloy nilang pinapaunlad. At pagkatapos ibinulong ni Hyorong na sa madaling salita, dahil ito ang sentro ng martial arts ng huwasan, natural lang na ang kanilang mga estudyante ay matuto at pag-aralan ang nasabing Plum Sword Technique. Sa totoo lang, Ryu yun, medyo bago at natatangi ang tanong mo. Habang umiinom si Ryo sumagot siya na kasi natatangi ako. Pero Ryan Griang, bakit mo alam ng ganoon kalalim ang martial arts ng iba? Sadyang pinag-aralan mo ba silang lahat para sa sariling kaligtasan mo? Tumawa ng malakas si Hyorong na sinabi niya na oo. Mas marami pa akong nalalaman. Napasalubong ng kilay si Jang Hong na sinabi sa isip na alam mo ang napakaraming bagay. Kahit ang 10 taong gulang na nag-aaral ng martial arts ay alam na ang mga yun. Hindi. Sa halip, mula sa ang mundo nang galing ang alien na yun na hindi man lang alam ang mga yun. Sinabi pa ni Ryo na kahit na hindi niya kaya ang Plum Sword Technique, tama ba na ganito ang kanilang pagsasalita sa panahon ng kanyang mahalagang pagkain? Na napatingin ng seryoso si Hyorong na sinabi niya na tama. Akala ko pribado yun kaya nanatili akong tahimik. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Sinaiga pa ng mga ito na bakit hindi ka sumasagot sa akin, gago. Na sinabi pa ng babae na ano yan. Mabilisan ka lang matutamba, walang kwentang gago. Napatingin si Hyorong sa gilid ng mapakinggan niya ang salita na hindi muna kailangang tumayo, na napasabi naman si Hyorong na ha? Hinawakan ni Ryo ang serving plate na sinabi niya sa isip na kailangan kong kumalma. Ito ang chiyen mo, bakal kaya ang mga plato na ito kung sakaling mangyari ang ganito? Nanginginig ang katawan ni Junho na sinabi niya na pero, pinayagan naman ako ni Sabunim, kaya hindi ako pwedeng basta umalis. Natumugon ng sigaw ito sa kanya na paano mo nagawa pang banggitin ang pangalan ni Sabunim. Tinuktukan ni Ryo ang plato na sinabi niya sa kanyang sarili na matibay ito at magandang materyal. Pabilog din ang mga gilid kaya hindi agad mababali. Napatingin sa kanya sila Hyorong na napasabi na Ryo yun. Na sinabi naman ni Jang Hong na hey Hyorong, hindi ko alam kung ano ito, pero subukan natin itong hulihin. Dagdag pa niya sa isip na ang alien na ito, tiyak may sinusubukang gawin na kabaliwan. Hinawakan ni Ryo ang plato na sinabi pa niya sa kanyang sarili na dahil hindi naman ito makakapatay sa kanila, perpekto na ang sandatang ito. Biglang isang boses ang nagsalita na tumigil. Napatingin naman sila habang pipigilan sana ni Hyorong si Ryo. Napapalo si Moyong-ho ng lamesa habang nakapikit na sinabi na kahit na hindi ako pwede maging senior mo para protektahan ka. Hindi ka ba nahihiya na inuusig at pinagtatawanan ka ng ganito? Nakikipag-usap siya kay Junho. Napahawak sa bibig si Junho na nakatingin dito. Na sinabi rin ni Hyorong na tama yon. Na sinabi naman ni Ryo na hinarang mo ako sa mahalagang sandaling ito. Buisit ka, sinabi ng babae na, Moyong-ho, ang Seven God Sword. Bakit ka naman sobra ang pakialam tungkol dito? Sinabi pa ng lalaki na hindi ka pwedeng makialam sa bagay na ito. Ito ay usapin sa loob ng aming sekta, kaya wala kang pakialam. Sinabi sa kanya ni Moyong-ho na sinasabi ko lang, bukod pa rito, ayaw ko lang na maabala gaya ng sa pagkain. Hindi ito mahalaga kung ikaw ay senior, sa tingin ko wala kang karapatang gumawa ng ganoong kawalang galang. At kung may problema ka sa kanyang kwalifikasyon.
Sa admission, pumunta ka sa academic department at magreklamo doon imbes na dito. Napatingin ang mga ito na napasabi habang namumula ang pisngi ng isang ito na naku. Bakit kaya ang galing magsalita ni Moyong-hu sa tamang mga salita? Sinabi pa ng isa na seryoso, ang ingay nila na hindi ako makakain. Dagdag pa ng isa na kung magpapatuloy ang tensyon, baka mapanood natin ang laban ng Seven God Sword. Kaya ng disipulo ng Hwasa na labanan siya? Sinabi pa ng naka-violet na nandito ang marami sa kanilang mga miyembro. Kaya manahimik ka, napasalubong ng kilay ito na sinabi na Moyong-hu, ang Seven God Sword. Ipakita mo ang galing mo. Mas mabuti pang mag-ingat ka, na naiinis naman ang babae na nakatingin sa kanya. At pagkatapos makikita ang silid nila na kumikinang na sinabi ni Hyorong na Ryuyon, bakit ganyan pa rin ang ekspresyon mo? Hinala ko galit ka pa rin tungkol sa nangyari sa restoran? Tumugon siya na sinubukan kong gawing asul ang kanilang kulay sa pamamagitan ng paghagis ng plato sa kanila. Nadismaya ka ba? Dagdag pa niya na sige, ayos lang. Pwede kong subukan muli sa susunod. Napahinga si Jang Hong na sinabi niya na ang ibig mo bang sabihin ay pula o dugo. Sana huwag mo na gawin yun sa hinaharap. Na sinabi naman ni Junho na nakatungo na pasensya na, dahil sa akin, nasaktan ka rin. Nagdulot pa nga ito ng ganitong abala kay Moyong-hu. Na napasabi naman si Hyorong na ayos lang kami. Sila ang nagkamali. Pero Junho, may tanong ako. Bakit hindi mo kayang gamitin ang plum sword technique? At dito na po nagtatapos ang 81 kabanata.